Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 30. Absent ako kahapon dahil sa sobrang pagod. Pero dahil kilala ni Tim ang boss ko, walang naging problema. Ngayon ay katatapos lang ng trabaho. 5:00 na, mariin itong bilin na siya ang susundo sa akin at hindi si Jan na inabutan kaming kumakain ng tanghalian kahapon sa bahay. Wala namang sinabi si Jan tungkol doon, pero yung tingin ng kaibigan ko sa akin ay may pahiwatig. Alam ko naman nagtataka ito kung bakit masyado naman kaming closeness ng ex ng kapatid ko. Pero hindi ko rin alam sa sarili ko kung bakit hinahayaan ko agad itong kumaway nang makitang nakatitig na ako rito. Huminto na pala ako sa paglalakad, lalo na nang makitang nakasandal ito sa sasakyan nito. Halatang galing din sa trabaho dahil na rin sa outfit niya. "Hi Claudette!" Bati nito sa akin na sumalubong sa akin. Mabilis pang humalik sa pisngi ko ang lalaki. "Bakit mo ko inalikan? Ano ka ba? Ang dami-daming tao." "I don't care. Let's go. May pupuntahan tayo." Excited na ani nito sa akin. "Saan?" Inawat ko to sa akmang paghila niya sa akin. "Sa kondo na binili natin." "Sumama lang ako noon. Kung makaatin ka naman dyan, wagas na wagas. Akala mo naman may ambag ako sa ibinayad." "Silly girl. Tara na, mag-take out na lamang tayo ng food." Kung umakto, ay akala mo walang pinagdaanang mabigat na breakup. Nakuha pa nitong ngumiti. Mas magaan pa nga ang aura nito ngayon. Gentleman talaga, ang loko. Marunong magbukas ng pinto para sa babae. Pati nga pagsuot ng seatbelt, ay ito pa ang gumawa. Sa kanya maingat na isinarado ang pinto, tapos umikot na para makasakay sa driver's seat. Nag-take out nga lang kami sa fast food ng pagkain. Dinala namin yon sa kondo nito. Surprisingly, may ilan na roong gamit. Nakakagulat, pero basta talaga may pera. Walang imposible. Kumain muna kami habang nakabukas ang TV at tutok ang mga mata namin doon. Pagkatapos kumain ay niyaya ako nito na pumasok sa silid, kung saan ayon sa kanya ay may nais siyang ipagpakita sa akin. "Gago, seryoso ka rito?" Napangiwi ako sa mga bagay na nakalapag sa gitna ng kama. "Matagal ko ng pantasya ito, Claudette. Hindi kita pipilitin. Pero kung tulad ko yung gusto mo ring subukan, then why not? Subukan nating dalawa." Ang tinutukoy ko ay mga nakalapag sa kama na mga sex toys. Iba't iba to the point na hindi ko mapangalanan ang mga yon dahil hindi ko alam kung ano-ano yon. Mga posas at latigo lamang ang alam ko. May kung ano-ano pang hindi ko talaga alam ang tawag. "Tim, ayoko. Ayoko masaktan ang precious body ko para lang sa petis mo. Hindi kita papaluin ng latigo kung ayaw mo. No pain, no problem." Nangumbinsi na lumapit pa ito sa akin. Saka hinawakan ako sa magkabilang braso. Saka marahang pinisil ang mga yon. Bahagyang nawala ang stress ng mga balikat ko sa marahan nitong pagpisil. Hindi ako panatik ng mga sakit sa katawan. Masarapan nga ako ngayong gabi. Tiyak na iindahin ko yan kinabukasan. Iaalis ko yung mga bagay na pwedeng makapanakit sa'yo. Lumapit ito sa kama at tinanggal ang latigo. May mga dinampot pa siya, saka inilagay sa cabinet. Nang bumalik siya sa harap ko, itinuro niya ang mga natira, bago ang lahat ng yan. "Let's try." "Ha?" "Sure babe." Napangisi na ito. Natigilan ako sa naging tawag niya sa akin. "Babe." "Yes babe." Humalik pa ang gunggong sa aking noo. Biglang gentle na boses.
Samantalang katatapos lang lumabas sa bibig nito ang topic tungkol sa mga sex toys na nakalagay sa kama. Bibil mo mukha mo. Saan ang banyo? Doon. Huwag kang mag-alala. May nakahanda kang mga damit doon sa kondo natin. Yun na lang ang gagamitin mo kapag kailangan mo nang magbihis. Same size lang naman kayo ni Meredith, hindi ba? Nilingon ko to. Kabahan ka naman sa pagbigkas sa pangalan ng kakambal ko. Parang wala kasing bahid na guilt at konsensya Wala naman talaga Hindi ako nag-cheat, Claudette. Hiwalay na kami ng kapatid mo. Kaya ba sa akin mo itinuto ng atensyon mo? Mukha ba akong utu-utu sa paningin mo? Kaya ako ang pinag-aaksayahan mo ng oras? Imbis na manuyo roon sa dati mong nobya? No, hindi ka utu-utu. Sorry, hindi ko nababanggitin ang pangalan niya. Wala ka ring dapat maramdaman na guilt dahil wala ka namang sinirang relasyon. Bago ang sa atin, tinapos na ng kakambal mo ang lahat sa amin. Ipapaalala ko lang, nag-e-enjoy ako. Kaya sulitin mo na habang hindi pa ako nananawa. Saka pumasok ka na sa banyo. Hindi man lang nagtangkang isara ang pinto. Waring imbitasyon. Ang hindi ko pagsasara ng pinto para sumunod ito. Hubad na ako nang tumapat sa shower. Si Timothy na ang pumasok na rin sa banyo at narinig ko pa ang tunog ng bakal ng belt nito na kinakalas niya. Kasunod nun ay ang paghakbang nito patungo sa tabi ko at pagyapo sa bewang ko. Mga maliliit na patak ng halik sa balikat ko na nagsisimula ng mabasa ang una nitong iginawad. You know what? You are fantastic and addicting. Yung amoy mo, yung init ng balikat mo, ng mga balat mo, yung pakiramdam na habang hawak ko ang buo mong katawan, yung amoy ng hininga mo, ultimo ang amoy ng pawisan mong katawan. Hinahanap-hanap ko, Claudette. Nahihirapan akong mag-focus sa trabaho. May mga pagkakataon pa nga na nai-imagine ko na rin na nakaupo ka sa ibabaw ng table ko, habang nakaupo naman ako sa swivel chair. Anong ginagawa ko sa imagination mo? Curious na tanong ko rito. Marahan kong hinaplos ang braso nito. Na-imagine ko nung oras na yon na pinaliligaya mo raw ako. Tugon nito sa kabahagyang kinagatang balikat ko. Saka tinudyo ng dila niya. Pwede kong gawin yon. Naramdaman ko ang biglang pag-tense ng katawan nito. Gusto kong humagik-gik ngunit dahil sa simpleng sinabi ko'y naramdaman ko ang pagkabuhay ng kahabaan nito. Really? Pwede kong gawin ang mga pantasya mo, pero may kailangan kang sang-ayunan muna. Sure, go ahead, tell me. Kapag ayaw ko na, ile-let go mo agad ako. Wala ring makakaalam ng sekreto natin. What? Hinarap ko to. Inabot naman ni Tim ang sarahan ng shower at pinatay yun. Ngumiti ako rito. Fine. Pagkatapos nitong sabihin yon, ay agad kong sinapo ang kanyang pagkalalaki. Marami pa akong hindi alam, pero willing akong matuto. Saka ako marahang lumuhod. Exaggerated ang naging pagsinghap nito sa gulat, pero narito ako para makipaglaro at i-enjoy ang larong ito. Hinahanap din ang katawan ko kung bakit pipigilan ko pa. I slowly stroke his manhood. Check it. Dahil mamamangharin ako sa itsura nun. Para akong papanawa ng ulirat sa bilis ng pagbayo nito. Hindi ko na nga kinaya sa kasagsagan ng sarap. Parang nag-shutdown ang buong sistema. Nawalan ako ng malay. Bye! Kumaway pa ako kay Timothy. Pagkatapos niya akong ihatid sa apartment ko. Hindi na ako magugulat kung makakatanggap ako ng notice na tanggal na ako sa trabaho. Dahil absent na naman ako ngayong araw. Kinakailangan na ako nitong ihatid dahil may meeting pa ito.
Ayaw kong maiwan sa kondo nito kaya nagpahatid ako rito sa apartment. Hinintay ko pang makalayo ang sasakyan nito bago ako nagpasyang lumapit sa gate ng aking apartment. Pero para akong natulos sa kinatatayuan nang makita ko si Mama. Sa lubong ang kilay na at siya ang nagbukas ng pinto ng bahay ko. Hindi ko alam ang gagawin. Parang nanlamig ang buong katawan ko. Lalo titig pa lamang nito ay waring nagsusumigana nang makita nito ang tagpo kanina. Umuwi ka pa. Galing ako kagabi rito pero wala ka. What the fuck is that, ha Claudette? Inaahas mo ba ang nobya ng kapatid mo? Paano kayo nakakapasok sa bahay ko? Ha? Bakit kayo pumasok sa bahay ko? Baliwalang tanong ko rito. Hindi man lang pinansin ang tanong nito sa akin. Ako ang unang nagtanong. Sagutin mo ang tanong ko sa'yo. Nilalandi mo ba ang lalaking yon? Ikaw bang dahilan kung bakit naghiwalay si Meredith at si Timothy? Tinititigan ko ang aking ina. No! Then explain to me. Kung ano yung nakita ko kanina. Hinalikan ka niya bago ka pa bumaba ng sasakyan? Sa gigil nito, ay mariin pa nitong hinawakan ng braso ko. I saw it, malandi ka. Nakita mo na pala eh. For sure nahusgan mo na rin ako. Pwede ka nang umalis. Tinabig ko ang kamay nito. Ang tigas din talaga ng mukha mo. Kaya mo ba inagaw ang nobyo ng kapatid mo ay dahil nakita mong mayaman? Bakit kailangan yung karelasyon pa ng kapatid mo? Alam mo ba kung bakit hindi ka makakuha sa akin ng paliwanag? Dahil bago ka makinig sa mga sagot sa tanong mo, ay may sagot ka na sa isip na nakahanda. Kaya kahit magpaliwanag pa ako, hindi mo naman paniniwalaan eh. Get out! No! Kung kailangan kaladkarin kita pabalik ng probinsya para lang mawala ka sa landas ni Meredith at Tim, gagawin ko. Hindi ko gugustuhin ma-witness ang dalawang anak ko na nag-aagawan sa iisang lalaki. Bitiwan mo nga ako! Nang mabawi ko ang brasong hawak nito na nakalmot pa niya, ay bahagya ko siyang itinulak para makalayo rito. Wala kang karapatang magdesisyon para sa akin. Wala akong inagaw. Mag-isip ka na ng gusto mong isipin. Pero hindi ako susunod sa'yo. Isusumbong kita sa kapatid mo. Tinanggap ka niya rito sa Metro Manila. Tinulungang umayos ang buhay. Tapos tatraidorin mo lang siya. Hindi ko nga sabi tinaidor eh. Saka pinaghirapan ko ang buhay na mayroon ako ngayon. Hindi niyo pwedeng isumbat sa akin yan. Kung may problema man sa relasyon si Timothy at Meredith, tanungin mo ang paborito mong anak. Siya lang makakasagot kung bakit kahit lumuhod sa harap niya si Timothy para magmakaawang huwag niyang iwan, ay iniwan pa rin niya. Ask her kung bakit kailangan niyang saktan ng ganun yung lalaking walang masamang ginawa sa kanya. Minahal naman siya ng tama, pero para lang basang itinapon niya. Binangga ko pa ito nang humakbang ako patungo sa pinto ng apartment ko. Saka pumasok doon at malakas na isinara ang pinto. Inilak ko pa yon. In case na humabol ito, narinig ko pa ang pagkatok nito. Tutukanin man ito ang sinabi niya. Wala akong magagawa roon. Hindi nagsumbong si Mama. Dahil ilang oras na ang lumipas. Pero wala akong natanggap na tawag mula sa lola ko. Wala rin mula kay Meredith. Pagsapit ng 5:00, sinundo ako ni Timothy. Gusto nitong mag-road trip kami kasama ako. Kaysa ikulong ko ang sarili ko sa apartment at magpakalunod sa mga emosyon na nangingibabaw sa dibdib ko ngayon. Hindi ko alam kung saan kami patungo ni Timothy. Pero relax na ang katawan ko. Kanina kasi tense na tense. Hindi nag-overthinking. Kalmado na talaga. Kanina ka patahimik ka. Ginagap nito ang palad ko at marahang pinisil. Pwede mo bang ihinto ang sasakyan? Tanong ko rito.
May natanaw kasi akong parang view deck sa isang gilid ng kalsada. Mukhang maganda ang pwesto roon. Kaya naisipan kong pahintuin ito sa pagmamaneho. Oo ba? Sure. Hindi ko pa nasasagot ang tanong nito. Pero hindi nag-abala pa. Pagbaba ko ay agad akong humakbang patungo sa railing at kumapit doon. Tanaw rito ang magandang karagatan. Parang ang sarap pumwesto rito sa gabi dahil tanaw mo ang langit. Ang malamig na hangin ang bumabalot sa aking katawan pero agad yung napalitan ng mainit na yakap ni Timothy. What's wrong? Nakita ni Mama kanina ang paghahatid mo sa akin. Simula ko rito. What? Tell me, natatakot ka bang umabot sa kapatid ko? Sinulyapan ko pa ito. Of course not. Bakit naman ako matatakot? Claudette, hindi mo ba pansin? Yung saya ko nakapiling ang kapatid mo at yung saya ko nakapiling ka ngayon ay ibang-iba. Mas masaya pala na mas maging malaya. Anong ibig mong sabihin? Sa buong durasyon ng relasyon namin ng kakambal mo, para lang ma-please ko, ay halos nililimitahan ko ang sarili ko. Inihinto ko yung mga paborito kong gawin dahil ayaw niya talaga. Kapag ka sinabi niya, para akong batang susunod agad sa kanya. Mahal na mahal ko siya. Kaya hindi ko napansin na halos kontrolin niya ako. Nakakabulag talaga ang pagmamahal. Yung bigla niyang pakikipaghiwalay na walang konkretong dahilan, yun ang nagpamulat sa akin. Gising ako sa katotohanan na masyado kong binuhos ang pagmamahal ko sa babaeng hindi tiyak ang pag-ibig sa akin. Galit ka ba sa kanya? No. Pero magagalit ako kapag pipigilan nila tayo sa kung ano man ang meron tayo ngayon. Sex lang naman ang gusto natin ah. Makukuha mo rin yan sa iba. Nung single pa ako, kaliwat kanan ang ikinakama ko, may pagkakataon pang sabay ko pang inaangkin ang 2 babae o 3. Pero dumating si Meredith. Sa ilang taong karelasyon ko, siya lang ang walang nangyari sa amin. Hindi rin ako tumingin sa iba o natukso man lamang na kunin sa iba ang pangangailangan ko. Ganun ako ka-painful. Then, you came me. Nung hiwalayan niya ako, ikaw agad ang pumasok sa isip ko. Kaya mo ba ibinaling sa akin ang atensyon mo dahil pareho lang naman kami ng mukha? Hindi ko gustong ibaling sa iba pero sadyang may something sa'yo na humila sa akin sa kung ano ang meron tayo ngayon. Humarap ako rito at pilit na ngumingiti. Sulitin na lamang natin ang pagkakataon na ito dahil alam naman nating pareho na di magtatagal ito. Okay, sige, maligo muna tayo. Babe, akyat muna tayo sa master bedroom. Sumama ako rito habang balot ko ang sariling towel. Wala akong pamalit eh. May mga damit ako rito. May damit din ba si Meredith rito? Wala. Hindi naman nakarating ang isang yon dito eh. Masyadong busy ang kakambal mo. Nakailang ulit na akong alok sa kanya na bumisita sa mga properties ko pero isa sa mga alok ko ay hindi niya pinagbigyan. Busy siya. Pumasok ito sa walk-in closet. Sumunod naman ako. Kumuha ito ng puting t-shirt at iniabot sa akin. Boxer short? Tanong nito. Ipapalaba ko na lamang ang mga suot natin agad para may maisuot kang underwear. Sige, kumuha ito ng boxer. Para sa tingin ko'y mahuhulog lang yon. Kaya naman ang makuha ko rito ay ipinatong ko lamang yon sa gilid. Saka tinalikuran na ito. Pumasok ako sa banyo at agad na nag-shower. Sumunod naman ito. Nakuha pa nga nitong umisa bago kami natapos at nakapagbihis. Ito rin ang unang umalis ng silid upang ipautos na labhan at patuyuin ang mga damit namin. Dahil nilalamig, agad akong sumampa sa kama at binalot ang sarili ng comforter. Nang bumalik si Timothy, bitbit na nito ang isang tray na may 2 tasa na laman na umuusok pa yon. Tanda na mainit pa. Agad akong bumangon at pumwesto sa upuan sa harap ng coffee table.
Inumin mo muna to. Tinutuyo pa yung damit mo eh. Salamat. Nang ipatong niya ang tray sa coffee table, ay agad akong dinampot yon, saka marahang hinipan saka humigop. Tama lang ang timpla, kaya naman napangiti ako. How is it? Tanong nito nung humigop na rin ng kape. It's good. Ang sarap magtimpla ng kape ng kasambahay mo ha. Ako ang nagtimpla niyan. Medyo may pagyayabang na ani nito. Talaga? Ang sarap. Ang sarap talaga, Tim. Ganun talaga kapag masarap din yung nagtimpla. I will definitely agree to that. Malutong ang naging tawa nito. Halos maikubli na lamang nito sa kanyang mga mata ang labis na pagtawa. Ang sarap palang tumawa ng tulad nun. Habol pa nito ang paghinga. Habang kasama mo ko, malaya kang tumawa hanggat gusto mo. Lumamlam ang ekspresyon ng mga mata nito. Saka, sunod noon ay naging matalim. Thanks, Claudette. Siguro kung wala ka, sa kasalukuyang ko, ay masisira ang buhay ko. Dekadang relasyon ang pagmamahal ang nasira. Hindi ko ma-imagine yung sarili ko habang nilulunod ko ang sarili ko sa breakup. Kaya sulitin mo na. Yeah, nag-cheers pa talaga. Samantalang kape lang naman ang iniinom namin. Nakatulong naman ang mainit na inumin para maibsan ang lamig. Nakuha na rin naming manood ng TV at magkwentuhan. Nang ihatid ang damit ko, ay isinuot ko na lamang ay ang underwear at short ko. Hindi ko hinubad ang t-shirt ni Timothy dahil komportable ako roon. Okay na sana. Sumapit na ang gabi. Wala na ring ulan. Ngunit isang tawag ang nagpagulo ng komportable kong pakiramdam. Claudette? Is it true na magkasama kayo ni Timothy ngayon? Tanong ng kapatid ko. Ang lungkot ng tinig nito na hindi na ikubli kahit tawag lang yon. Mary, ito na nga bang sinasabi ko? Akala ko napigil ni Mama ang sariling itikom ang bibig niya. Hindi pala. Yes. Claudette, why? Why? Humakbi na rin ito. Alam mo namang ex ko siya, hindi ba? Dahil ba ex mo siya, hindi na ako pwedeng sumama sa kanya. That's not what I mean. Natatakot lang ako na saktan at gamitin kanya against sa akin. Hindi siya gaganti. Hindi niya ako ginagamit. Nag-iisip ka ba? Sa tingin mo ba aamin siya at ipapaalam sa'yo ang plano niya? Mary, sorry. Sorry. Kung naging close kami ni Timothy, pero huwag mo sanang isipin na alam kong mabuting tao si Tim. Pero alam ko rin na nasaktan ko siya, Claudette. Kahit pa pinakamabait at pinakamatalinong tao, kapag ka nasaktan, tiyak na hangaring gumanti. Gagamitin ka lang niya. On the way na kami, kung nasaan ka man ngayon, ang parents natin at ang magulang ni Timothy. Nakaabot na sa kanilang kaalaman ang pagkakalapit ninyong dalawa. Ikaw rin. Sinusundan ko ngayon ang sasakyan ni Mama. Galit na galit sila. Umalis ka na dyan. Ayaw kong saluhin mo ang galit nila. Hindi maliwanag sa kanila ang dahilan ng hiwalayan namin. Tiyak na ibubuntong nila sa'yo. Pero hindi ko naman kasalanan kung bakit kayo nag-break, di ba? Galit ko rito. I know, it's my fault. Ako ang dapat sumalo ng galit nila. Kaya nga pupunta rin ako dyan. Nakikiusap ako sa'yo, umalis ka na dyan. Naputol na ang tawag. Narinig ko na rin ang yabag ni Timothy na inuutusan kong kumuha ng tubig. Ayos ka lang? Tanong nito sabay abot ng tubig. Tim, tumawag si Meredith. Alam niya na magkasama tayo. It's fine. Wala naman tayong tinatapakang tao. Papunta rito ang mga magulang natin. Tinapik nito ang balikat ko. Dumausdos din yon mula sa balikat ko. Patungo sa braso at narating nito ang kamay ko at ginagap yon.
Hindi naman tayo takot harapin sila, hindi ba? Minasahe ng isang kamay ko ang pisngi. Handa naman itong pisngi ko. Nasampali ng maldita mong nanay at kapatid. Nagsalubong ang kilay nito. What? Ay sorry. Medyo na-reveal ko ba? Ayaw kasi nila sa akin eh. Gold digger din daw ang tingin nila sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin yan? Hoy! Ayaw kong lumabas na sinisiraan ko sila. Walang ganon. Ayaw nila sa akin dahil ayaw talaga nila. Hayaan mo na. Hindi ko naman ikamamatay eh. Tingin nila sa akin gold digger. Mukha ba akong nagmimina? Tumawa pa ako. Bumuntong hininga ito. Saka kinabig ako at niyakap nito. Hindi kanila dapat ratuhin ng ganon. Dahil wala kang ipinakitang masama sa kanila. Haharapin natin sila ngayon. Sa sinabi nito ay kumabog ang dibdib ko. Sige, ayaw ko ng drama ha. No dramas. Humalik pa ito sa noo ko. Dumating nga ang mga magulang nito pero hindi lang magulang. Kasama kasi ang lolo at lola ni Timothy. Nakilala ko sila noong huling proposal ni Timothy. Mabait ang dalawa. Nag-click nga kami sa kwentuhan ni Lola Astrid. Sa pamilya Paulo, si Mrs. Tessa Paulo at Chara ang naligaw ng landas. Habang ang iba sa kanila ay nasa tamang daan. Ngayon, magkakaharap kami sa sala ng bahay na ito. Katabi ko si Timothy habang si Meredith ay katabi ng mga magulang namin. Kaya ba kayo nagkahiwalay ni Mary ay dahil dito sa kapatid niya? Agad na tanong ni Tessa. No ma'am, magalang namang tugon ni Timothy. Then what happened? Hindi nyo nga nakuhang ipaliwanag sa amin nang maayos kung bakit hindi natuloy ang kasal ninyong dalawa. Tapos malalaman pa namin sa ina ni Meredith na magkasama kayo ngayon. Si mama pala ang nagpaalam sa kanila tungkol sa amin ni Timothy. Nice. Mami Tessa, it is my fault. Mahinang ani ni Meredith. Pero sapat para marinig ng lahat. Nakayuko ito. Hindi makuhang tignan ng magulang ni Tim. Hindi po ako handang pumasok sa isang mas mabigat na commitment. Kaya po umurong po ako. Dahil lang doon, kaya ka nakipaghiwalay kay... Pwede nyo namang ipagpaliban eh. Ang kasal hanggang sa maging ready ka na. I fell out of love, Mami Tessa. Napasinghap ang mga tao roon. Narinig ko naman yung confession niya na yon ang nagpahiwalay sa kanila ni Tim. Pero nagulat pa rin ako na malakas ang loob nitong aminin yon. You? What? No. Hindi ko yan matatanggap. Lalo ka na. Biglang baling nito sa akin. Dinuro pa ako nito. Hindi ako umasa na poprotektahan ako ng magulang ko. Sinalubong ko ang tinig ng masamang ginang. Handang marinig ang mga masasakit na mga salita mula rito. Ma'am! Calm down, Tessa. Pwede tayong mag-usap ng mahinahon. Saway ng matandang Paulo. Parang maamong tupa na itinikom ni Tessa ang bibig niya. Ayong dalawa. Anong mayroon sa inyo ngayon? Tanong ni Delton Paulo sa aming dalawa ni Timothy. Ano nga ba ang mayroon sa amin? Hindi ako sumagot. Si Timothy ang gusto kong magsalita, pero hindi rin naman sumagot ang lalaki. Sabihin niyo sa amin, may nangyari na ba sa inyo? Basag ni Mama sa katahimikan. Nanlaki ang mata na napatingin ako rito. Si Meredith ay parang itinutulo sa kinauupuan nito. Nangingilid ang luhang napatingin sa amin. Bakit ganon? Kung hindi na nito mahal ang lalaki, bakit kakaiba ang emosyon na nakikita ko sa mga mata nito? Mahal pa rin niya. Ngunit gusto niyang palabasin na hindi na. Ganun ba yon? Maging honest kayo. Timothy, babae ang anak namin. Hindi namin matatanggap na gamitin mo lamang siya dahil lang hiwalay na kayo ni Meredith. Gusto kong tawanan si Mama. Parang biglang naging concern, samantalang ang totoo ay hindi naman talaga siya concerned sa akin. Pansin ko rin, parang may gustong tumbukin ang mga sinasabi nito. Meron po. What the fuck?
Nahampas ng nanay ni Timothy ang hita ng asawa nito. Tumalim naman ang tingin ni Mami sa akin. Si Papa, disappointment ang makikita sa ekspresyon ng mukha nito. Si Mary, napahagulhol ng iyak. Ginamit mo ang anak ko kahit wala kayong relasyon. Anong tingin mo sa mga anak ko, Lauroan? Timothy! Claudette, sabihin mo sa akin, pinwersa ka ba niya? Pwede natin siyang ipakulong. Walang ganun pa. Ginusto ko ang nangyari sa amin. Malandi ka? Sigaw ni Mama. Tama ka. May kalandian pala itong anak mong ito. Sang-ayon ni Tessa. Magsitahimik kayo. Sigaw ni Lola Astrid. Pare-pareho silang natahimik. Narinig niyo ba ang mga sinasabi niyo? Ikaw, Adema, bakit ganyan ka magsalita sa sarili mong anak? Ikaw, Tessa, di ba't bago kayo naging magkarelasyon ng anak ko? Naging extra ka muna sa relasyon nila ng kababata niya. Mas lalong naitikaw ng mga tao ang mga bibig nila. Nasigi ang tala kanina. Ginagap ni Timothy ang kamay ko. Hindi ko man lang napansin na nanginginig na pala yun. Kung may ugnayan man ang dalawang bata ngayon, wala nang masama. Wala na si Meredith. Hindi naman kayo nagkaroon ng ugnayan noong si Timothy at si Meredith pa, hindi ba? Direktang tingin sa akin ni Lola Astrid. Mabilis naman akong tumango. Masama, Mami Astrid, biglang sabat ni Tessa. Hindi pa nagtagal ang paghihiwalay ni Mary at Tim, tapos ume-extra na si Claudette. Walang cheating na nangyayari. Hiwalay si Tim at Meredith, tapos ang usapan tapos na. At dito na po nagtatapos ang chapter 30 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po, and God bless all.